paligoy-ligoy, walang bulahan, straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawan, straight to the point. Kasama sina Ramil Emboro at Attorney Manny Sanlibay, straight to the point. RMN, radyo mo nationwide. Adlaw karon nga Martes pitsa 22 ning bulan sa Enero tuig 2013. Kumusta gabayang buntag ato mga hisunan mga sukinti kubinaw sulod sa 44 ka mga barangay diri sa tuag Dakbayan o usab sa masilingan nga mga kalungsuran o dalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Dakit na ang pinaka bahin sa Zamboanga del Norte o Zamboanga del Sur. Ato magsulod ito sa mga Visayas, Dakbayas, Dumaguete, Negros Oriental, Negros Occidental, Southern o Northern Leyte. Ato magsulod ito sa Dakbayan sa Ormoc o usab sa tumahisunan dito sa dalawigan sa Bohol o dalawigan sa Siquijor. May buntag rin ito mga hisunan ng mga mag-uuma diya karon sa Kabukiran o sa itong mga kaisunan ng mga mangingisda diya karon sa Kabulayunan ay buntag rin itong mga isunan ng mga senior citizen o gusab sa mga opisyalis sa Matag Purok, Zona o gusab sa Guniang Kabataan. Mayong nabuntag diha kaninyo atong mga magtutudlo o mga estudyante sa pribado o mga pampubliko nga mga tulunghan gawan sa gobyerno o usab sa pribado nga mga buhatan. May buntag kaninyo sa tanan itong mga kaigsunan karon ay nagasunod ng mga negosyante diya karon sa Kamerkaduhan, Central Public Market, Wet Market, Palao, Supermarket, Bagsakan 1, Bagsakan 2 o usab sa Bagsakan Fish Landing Area des Barangay Tambakan. Mayong buntag kaninyo. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXIC ay mandiligan kini si Ramil Emboro makikubang kaninyo uban at Tony Manny Sanlibay dili sa atong tulumanon. Straight to the point. Kaya Manny, may buntag. Good morning Kuya Ramil, good morning mga kasama. Mayong good morning Iligan. Karon pitsa 22 sa bulan sa Enero 2013 sa tanang nagpatalingong sa RMN Radyo Mo Nationwide, ilabi na sa mga lumulupyo sa 44 ka kabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan ug sa mga kasikbit ng mga laliwigan, lungsod ng Dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug mga dapit sa kalibutan nga abot ning Sidya pinaagi sa Ustream. Labi na sa Saudi Arabia karon mayong buntag. Kini ning higalang na laban ato ni Manny Sanlibay, moduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ng Burong ug makig-uban kaninyo nining tulumanon. Straight to the point. Atong tuyo ug tumong ang paghatod og kasayuran ug usab aron matabangan ang mga nanginahanglang katawhan ingon man aron tagaan og bili ang kinaiyahan ug ang kinabuhi ug tahuron ang tawhanong dignidad ug aron motunhay ang social justice ug katilingbanong hustisya nga gipadayag diha sa way pagkupas sa baruganan o time honored principle nga gisayaw ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay. He who has less in life should have more in law. Ang kabus o ginikawan baka baton o kaabunda diha sa Balaod. Sigaw ng bayan. Unsay posibleng motibo sa pagbusikad sa improvised explosive device diha sa Mercado Street, Poblasyon, ning Dakbayan sa Iligan kagahapong adlaw. Straight to the point. Ramil Emboro at Attorney Manny Sanlibay. Straight to the point. Okay, nakapaukay kini kagahapon sa natabo diha sa Dalan Mercado ning syudad human ni busikad tong gingong IED. No, og nakapaangol no sa atong mga kaigsuonan siyam ang naangol og gani doon to usang wa mada sa tambalanan katong gitambalan ng dito dapita nasa kuan diha sa diha sa naitabuan no kagahapon og kini moy usa sa mga nakapaukay kagahapon og nakahataw kabaraka sa pipila nato ka mga kaigsuonan gumikan sa wadamhang pagbusikat itong improvised explosive device o IED. O diya, nahinabi nato kagahapon kato mismo hingtungdan nga giingong posible siya mo sentro kasama Kuya Manny kato si SPO3 Diosdado Cabahog Jr. o si GR Cabahog mo sumapa niya sa iyang mga pamahayag siya ang target kay sa una pa sa diha na pa Washington sa siyang sakyanan diha na Kodapita wa siya nakita nga kuan katong inyong bisikleta nga posible dito gibutan ang bomba no dili man gyud ni
kini siya bomba nga sama gyud atong kuan bitaw nga Destructive gyud niya. nga kusog bitaw yung tayo nga ang kato siguro mga papanghadlok apan sa nakita nato kagahapon Nga angulo. posible nga kini mga pagkuan lang sa pagguba lang sa atong mayong dagan sa Kausay Kalinaw sa Dakbayan. No, gani ang Manubila dito mga bisikleta layo kay napadulungan dito na dapita sa may Padilla Arcade dito dapiaw kining Padilla Pharmacy dito dapita. So gilagpad gyud. Ang lugar gyud dito dapit sa may Genesis Pawn Shop tapad pod sa Emilier dito tumibusika tong ingong IED. No? Og pasalamaton tag dako nga walay kinabuhi na kalas sa maong buto kagahapon. O niya sa di para itong nagtabo dahil sa bomba kasama ko Yamani anang buntag tulis ang nagtabo sa usa ka Pinoy-anan dito sa Dunia Maria Subdivision. So sobra 400,000 cash ang nakuha doon na pa mga alahas sobra 100,000 ang nakuha ito mga suspitsado gisulod lang ang usa ka panimalay sa usa ka negosyante no na nag-iyanig mga bakery dias barangay Tubod Ngalan ko. ato nakuha ni kasamang Paul kasi doon na pa sa mga kuha to Hindi itong. kanang hindi itong bake shop. Mo'y na biktima kagapon kaping kuha mga alas 6 ang mga suspect ingon nagpatuo lang mo palit og bugas sa ito nasaran o niya dihang sa tanaw tingali nila kaya ang pagpagawa sa itong bugas nga 20 kilos gibana-bana dili man makagawas ito lang iagi gyud sa ostindahan dito nagi-abrihan gyud ang gate so dito na nakasulod gyud ang mga suspitsado Pastilan. so nakuha dito ang kuan ulba ni kay ito na pa mga bara dahil gipangdala ni para wag gyud pagdala lungkab gyud ba Pastilan. ingon ini bisan tuog gipatuman karon ang komunikan ba na aga po uban ato mga kaisunan nga magdadag armas. Gawas na doon na sa shooting incident nitabo dito sa may Purok Kula diya sa sitio Kamagi barangay Tubod mao gyapon gamit ang gingong sumpak kato usa ka aircon technician kagariha nga gika-report di kasamang pool og sayon lamang kayo bisan tuod ning komunikan ban karon sayon lang sayon gihimo ang mga kining dili may bit-bit gyapon ang mga armas de fuego ingon ini no ato lang pagkuan siguro labi na tumasakop sa PNP sa ato pinaguluhan sa to ang City Director Colonel Raul Diones ang muhimo pa sa higpit yung kayong pagpantay sa ato ag Kausay Kalinaw dito sa Dakbayan kay ngilad kay paminaon nga hitala na sa pamantalaan nasudnong pamantalaan maingon na magbansiwag ta dito sa nasudnong pamantalaan madungog nga ingon ining atong sitwasyon og gikinahanglan gyud ini nga sa labing daling panahon katumaw mga responsable masikop kini og mataral nga sukmana. So mga no, sa atong sigaw ng bayan na nimutag ang mga kasama unsay posibleng motibo sa pagbusikad sa IED diha sa Mercado Street kagahapong adlaw. PNP Director Superintendent Diones bimutag ang personal ang itudlong motibo sa pagbusikad nga IED sa Mercado Street kagahapong adlaw. Chief of Police sa Station 5 wala pang butyag kung unsa ang motibo sa pagbusikad sa IED kagahapong adlaw. Samtang Espiritu Kabahog ipaklarong siya ang gipuntorya sa mga suspect sa magbusikad og IED sa iyang dahimutangan. Head sa K9 Unit si Mr. June Garcia ni sugilon posibleng terorista ang motibo sa pagpamumba kagahapong adlaw. Samtang si Mayor Cruz ipaklarong way na dawat nga hulga ang syudad sulod sa pipila ka adlaw pagbusikad sa IED gikakurat ni iri. Sa laing bahin, si Doktora Anita Saluma nibutyag sa nahimong kahimtang sa siyam ka mga biktima sa pagpamumba kagahapon nga nadala sa Tambalanan atong hospital sa syudad. Kapitang Congressman Del Monte gikudina ang pagbusikan sa IED motibong politika dili bot nini hunaon. Ano ang mga kagahapon sa atong gimusab coverage tungkol sa maong pagbusikan sa bomba no? Og
kita mapasalamaton gihapon nga wa gyud kinabuhi na kalas. Bago lang ta na hiagom sa mga katalagma niya usban pa sa ingon ini sa natabo nga pagbuto sa gingong improvised exclusive device IED. Pasari pa ato sang Rinaw Dagas Trapiko. Hoy! In the morning! Sa Eskwalida Paul Elorde DXIC RMM Report. Kay Paul. Yes, kasama ni Ramil. Yes, doon na sa pagpunta karon na itong matinato sa Digital sa Iligan. Pero kung din itong panghulga na pagpapumpa o sa mga krimen, at panghulga na sa nabubuntas ang ulan na karoon montanya o yung mga klase karoon kasama ni Ramil at pagmani. At lang na pamantuhan o atong mga dedikadan na pandalaan o mga payong puti o bantang mga proteksyon sa ulan at ilahan mga alam kaya doon na sa kanyang posible na pagbundak sa ulan karong montanya o kani na sa mga bahay sa bahay doon na pagputik karoon sa atong kasiran o kailan na doon na pagbundak sa ulan o dito ang trapiko na ito karong montanya lumikan kay sa ipas sa montanya karoon banta kasarangan pandanya sa trapiko lagi na sa may Rojas Avenue net o ang south nga bahin sa pagbahin ng itong sila sa Iligan ano ikat na diha sa may kaming studio o nga palibutangan sa may listed sa pagkakaroon di ata diri sa bayan Mercado Street doon ito po ang pagbusikan sa bumba sa gahapong adlaw normal na sa listed nasa kasakyanan na anin sa pagbuto kaning sa footage kanila pa din kaya puno rin sa lako o doon pa yung mga mga builder rin na nagtapok rin sa Dublin o kaya doon na po yung mga ususero na isayo aron sa pagkatanaw sa area sa natabuhan o kaya parang sa ako na yung yan na normal na sa hintang yung nakita pwede na pagkagi atong mga sakyanan kaya ditangtang na itong corner sa itong mga investigador at mga pulisan hindi sa nagsinutan nga natin. Pinausan sa pitas sa bahay sa mga Aguinaldo dito na sa may market area paingon nga na sa may Pag-Plaza at sa yung tuloy ng dagan sa itong mga sakyanan o sa ibang mga kalye ng itong siyudad sa Iligan. Kasama po sa trapiko, Polo dito ka, Argat. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, ang pagkulagway sa Dagas Trapiko dito napita sa may Mercado Street o dapit sa may Quezon Avenue. May tabo ka doon maong pagpamumbak kagahapong adlaw. Basta doon na ba mga detalye po sa natabo kagahapong tulis o usab sa shooting incident dito napita sa may Puro Coca-Cola Barangay Tubod sa Kapnin sa Sitio Kamagi. Mahatag to ang mga detalye kalabot sa kagahapon lakip ni sa mga pangitabo bitaw kagahapon kasama Kuya Mar sa pagpamumba video pagluthang doon ay pagpadulis sa yung lamang kayo noon doon na po ito vehicular accident kagahapon na hitabo pero ang mga biktima na daadres tabanan halos taga Iligan ang mga nabiktima Marawi. Nakalundom ko Kuya Ramil nga diyan ni abot ang bagyong Sindong sa Dakbayan sa Iligan o idaghan ang mga kutong nagkalisod na prediction nga mutaas gud ang kriminalidad tungod sa mao laging kahimtang nga nagkalisod ang mga katawhan kabi uban nga mo resulta na lang sa kuan bitaw kana bitong mo kuan ba kana murag mangamong ang uban tungod sa kalisod mao na lang buhaton mo na ang uban bisag tong uban ningon maghikog amang mangamong bisa ato gyud magbantay gud kita karon nga panahon. Pero pasalamat tayo dinhi sa to way mga giingong samay dos kaging diuro nga naghikog. Sobra na gid to. Mugat na gid ang problema ang gi kuan siguro. Gi sa gubang. Unaut ng puta itong mga nagkalisod maayo dili gyud ta mo resulta sa kabitong panguan na lang. Mohimos mga binautan bakit na buhat to. Aron lang pagluwas ilang kagutom. Okay, sa itong napagpanayon Una sa lahat, weather update. 24 hour public weather forecast gikan sa Pag-asa. Synopsis, still in a cold front affecting Mindanao, northeast monsoon affecting Luzon and Visayas. Forecast,
Davao Region and Suxargen will experience cloudy skies with moderate to heavy rain showers and thunderstorms which may trigger flash floods and landslides. The rest of the Mindanao will have light to moderate rain showers or thunderstorms. Eastern Visayas, Bicol Region, Cagayan Valley, and the provinces of Aurora and Quezon will be cloudy with occasional light to moderate rains. Metro Manila and the rest of the country will have partly cloudy skies with brief light rains. Moderate to strong wind blowing from the northeast will prevail throughout the archipelago, and the coastal waters will be moderate to rough. Mao kini ang lakat sa panahon, ang panahon sa Dakbayan sa Iligan, Bugnaw, ug usab alumo ang kalingitan dinhi sa atong dakbayan. Ang rehiyon sa Davao ug Suxargen makasinati og panganuron nga kalangitan nga dunay igo-igo hangtod sa kusog-kusog nga pag-ulan, pagpanidlat ug pagdalugdog nga mahimong modalit og mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang nabiling parte sa Mindanao adunay hinay hangtod sa igo-igong mga pagpanaligsik ug pag-ulan, pagkidlat ug pagdalugdog. Ang sidlakang Kabisayan, Kabikulan, Cagayan Valley ug ang mga lalawigan sa Aurora ug Quezon mahimong mapanganuron nga adunay panay sa tagsang hinay hangtod sa igo-igo nga mga pag-ulan. Ang Metro Manila ug ang habiling parte sa Kapupud-an, Makabaton ug medyo panganuron nga kalangitan nga adunay kadyot nga pagpanaligsik. Igo-igo hangtod sa makusog nga hangin magikan sa amihanang sidlakan ang mopatigbabaw sa tibuok Kapupud-an. Ang mga kabaybayonan adunay igo-igo hangtod sa baloron nga kadagatan. Ang adlaw musubang karon alas 6 o kaninang alas 6 sa 25 sa kabuntagon. Ang adlaw mosalok karong hapon alas 5:50 sa kahaponon ug ang adlaw mosubang sa may alauna 52 sa kagabion ug mosalok kini ang bulan sa may alas 3:1 sa sayong kabuntagon. Mao kana ang lakat sa panahon. Straight to the point. Standby sa tuwag na pagparadis para gubas. Tulungan na sa straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 6:35 sa buntag. Tatak RMN. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Kauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan na ito. Iyang mo kinig detergent. Powder 1, 2, yapo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy sa Shell. Unta, kakumpareta aron makadagino. Dili ka may karoon 5 pesos na Joy sa Shell. Nahimong dagong litro ni sa tubig. Nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kagad ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Let's eat pansit! Kanton ba? Magpansiteria. Sarap nga doon, kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Ang bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya, tulad ng paborito nila. Enter the light, gawin mo light. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. May
Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptoms persist, consult your doctor. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. DXIZ. Tatak. RMN. Ang straight to the point kinigibalihan sa mga tiguha sa Ginetox Plus Herbal Capsule daghan nagaanto sa mga balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin usa ka poisonous substance gikan sa hugaw nga hangin ug tubig, mga pagkaon ug limnon nga adunay chemicals, preservatives, pesticides ug fertilizers. Imo sa bang alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pa. Kini nga mga toxins mudaot sa functions sa mga cells, organs ug system sa lawas. Ang kahulugan sa pulong detox mao ang pagwagtang sa mga toxins aron maangkon ang kaayuhan sa mga baladian pag-detox na. Sa pinakakusog nga herbal capsule, Ginetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Mensahe alang sa maayong panglawas. I am Engineer Peter Abijuela Jr., a resident of Acacia Carmen, Cagayan de Oro City. I am a sendong flood victim. Nagkasakit ko og leptospirosis. I was able to take the doctor's recommended medicine pero walay epekto. I tried Ginetox Plus 2 capsules every 2 hours for 2 days. Immediately, nawala akong hilanat o misaka akong platelet count. Karon, the whole family is a user of Ginetox Plus. Ginetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! Ginetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Iwagtang sa toxins o balatian. Ginetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mag-Ginetox Plus. Ginetox Plus Herbal Capsule. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN. Live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, balik ta sa itong panaglaban din sa Tulbanon ang atong sigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Unsay posibleng motibo sa pagbusikad sa improvised explosive device kung IED diha sa Mercado Street kagahapong adlaw. Straight to the point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Sa tunay kaingon mo nila kapaukay kagahapon sa maingon nato nga Kausay Kalinaw, no? Kagahapon lang medyo daghan ang mga gibatay kabalaka gumikan sa wadamang hitabo ang pagbusikad sa bomba dito sa Maydalan Mercado. Kung imong tan-aw dito sa namtang daghan sa mga ofisera gusto gid mo kuan gusto gid mo tan-aw mo adto gid dito sa area scene of the crime. Iyon na ang nahitabo kagahapon. Pasalamaton ta sa mga mi kuagyot mi abag kagahapon ato mga traffic enforcers ato mga teryanan sa PNP og uban pag i-cordon nito apil ang Quezon Avenue. Digod maagian kagahapon. Gilakip di pagkuan gi-cordon kagahapon adlaw no. Wa maagi ini ang area sa Quezon Avenue. So
Daghan na mga gaingon unsa kay mga hinungdan nganong ingon nato tinuod ba nga kato personal ang motibo tungod kay dunay kasuko na itong usa ka tao may hinungdan nga gigamitan og bomba pero kung nagyud granada na lang isa sigurado yun pero atong gikondina ang nagbuhat sa linuog nga pagpabuto sa maong bomba kagahapong adlaw o giawhag na to ang mga lumulupyo sa iligan sa pagpabiling mabugnawon ug kalma ining maong panahon na ug okay. Atong paminawan pag-una ang pamahayag gikan sa to ang PNP Director Superintendent Diones. Mibuti ang personal ang itudlong motibos mibusikat nga IED sa Mercado Street kagahapong adlaw. Atong paminawan ka sa balita Jenner Cabanday. RNN Investigative Report. Personal ang itudlong motibo ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Diones sa nahitabong pagbusikat sa Improvised Explosive Device o IED diha sa may Mercado Street alas 9:45 sa buntag kagahapon adlaw. Sumala pa ni Diones nga si SPO2 Diosdado kabahog ang punteriya sa mga suspect din gibilin mismo ang bubusikat nga butang sa usa ka bisikleta diol sa sakyanan niini. Kay numduman nga nahimo usa ka PDEA agent sulod sa 8 ka tuig si kabahog o posibleng ang mga naligsan niini sa trabaho kaniadto ang buot muhuno sa iyang kinabuhi. Gipasalig ni Diones nga gumikan sa mga panghitabo padayon ang ilang hugot nga pagbantay sa seguridad sulod sa dakbayan sa iligan. Findings nato kay ang target si SPO2 Diosdado kabahog kay paggawas niya sa akong shop ibuto ang bomba. Already kasi SPO2 kabahog sa una na-assign sa PDEA for more than 8 years. Daka na siyang mga puser na dakpan sa iligan o samis tanaw siya. Daka na siya dakpan nga puser. Daka na type. Ito nalakpan niya mga 100 nga puser yung dakpan 100 puser dakpan niya sa sobra sa PDEA pa na-assign. Paano nato nasa sa City Intelligence Branch operatives yan ang area. Siya target sa bomba niya nagabo. Katog yung kayong bisikleta na rin na nakita ang iyang na lakpot bisikleta. Butang sayang, lakpot sayang kutse. Kani ang windshield sayang kutse na ikot. Ang pamahayag ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Diones na hinabi sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa Philippine National Police, Jenner Cabanday, Tatak Aramen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, pamahayag ito sa to City Director Colonel Raul Diones. O matod pa niya nga personal gayud ang motibo sa pamumba nga gipunting ngadto kang SPO2 Diosdado kabahog ug grabe naman sa kuan kuya. Gabi nga motibo sa pamumba usa ka tawo pero ang nangangil silang Charlie Florida, si Raul Padilla 48 anyos, si Charlie Florida 32 anyos, si Ruel Arcero 33 anyos, Ryan Muhammad 10 anyos, si Junmark Asilo 27 anyos, Rowena Ronda 46 anyos, si Rokaima Maman 28 anyos, si Socorro Alquiza 70 anyos, senior citizen, si Erwin Benzon 35 anyos, si Arnold Bunos 34 anyos. Ang kahintang usa ka tawo si SPO2 Diosdado kabahog ang punteri apan na pulo kabuk ang angon. Do nato wala madaas na balang to katong usa base mo niya din ug kagahapon kay siya marton daas na balang kada pulo. Ug kagahapon ko ako namatikdan si SPO2 Diosdado kabahog nga namaphalang ang taon sa iyang kuya sa iyang ulo. Napay mga ni sangit-sangit nga mga bakit itong mga urag agipo dito sa iyang ulo namaphalang apan nga kining pulo in taon may nahiagom sa maong pagbuto pagbusikad sa maong bomba kagahapon kung kining IED Improvised Explosive Device kagahapon dito sa Mercado Street. Sa lang bahin si Chief of Police sa Station 5 wala pa mabutyag kung unsa ang motibo sa pagbusikad sa IED kagahapong adlaw. Kasama mo sa balita GC Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Dili pa matumbok sa mga sakop sa kapulisan na igikan sa Police Station 5 kung unsa gairang motibo sa pagbusigad sa Implosive Explosive Device kung IED kagapon sa buntag. Mao kinang gibutyag ni Police Chief Inspector Ray Alimansa ang Station Commander nga nahinabi sa RMN News Team. Matod pa nini nga sa pagkakaroon gapadayon pang investigasyon sa dili pa nila masiguro kung kinsa gayud ang gitumbok sa panghitabo o kinsa ang responsable sa pagbusikad niini. So ano na pero dun sa kanya sa investigation ato din naigisa ko tapos hindi pa makahumbok yun. Hindi ko may mga development din ko mga nagabag. So sa sila na ang target si yung trabaho gali na namin statement nito ito mismo o pagsiguro siya. Hindi lang ito i-certain information but hindi para investigation. Dugang panilimansa nga sa pagkakaroon dili
di pa nila masaran kung unsa ang motibo sa mga panghitabo. Sa ilahang natala adunay napulo ka mga nabiktima sa mga pagbusikad. Tungod dini may paabot sa alibansa sa mga katawan nga kinuhanan gayon magpinantayon kanunay. Samtang naka-standby kita sa Police Station 5 alas 5:30 kaghapon sa hapon. Adunay driver sa usa ka paseroang jeep nga adunay plaka numero MVB 986 color yellow ang midangop sa kapulisan gumikan kay adunay nabilin na bag sa iyang sakyanan sa dihang wala na mga pasahero. Busa daling gitawagan ang usawang K9 unit og nasayran nga mga pagkaon ug balunan lang ang sulod niini. Paul karon dili pa ko makakuan na namasyagon pinagod na mga pagsara sa explosive sa atong iudi ang magiging hatal right person right na kung sila yung makahatal sakto din na kung sa gamit ka ay so far karon ang explosion ito biro na ay relay ko mo ang ganda so kung siya ang patient na sa lang karon tubig na sa so when I reported him na also naman itong wala ang sila ang biktima ng banda meron kayo na nabilin ko rin ito si candidate ko na ito sa hospital ang rest of patient pagkala mga ito iligan sa kipis office nasa full status na kaya ito na ito ang gano'n hindi na sa simbay sa kibot iligan sa kipis office ito na reported okay sa lando na clear nito na itong tinan siguro bilang kita magbibilang sa lang ito lang is bilang kita sa mga panahon mo rin mga ba na ibang sakay ito lang is concern na nandito sa mga katawhan ng tinabanay kaya may mga suspicious may mga butang na ibiling ng kinahinala i-report na sa police station o sa police station sa kawaran hindi pa na ito maasya pero may sabihin kung kita yun ako ang tingog ni Police Chief Inspector Ray Alimansa ang Station Commander nga nirabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa Police Station 5 Jessica Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, mo to ang pamahayag ni Artong Hipi sa Kapulisan sa Station 5 Ray Alimansa, Inspector Ray Alimansa. Og full alert karon ang kapulisan niya. Og nagpadayon gyapon ang naka full alert. Padayon gyapon ang investigasyon. Kato na daas na balanan nagpabilin na lang kato si Charlie Florida. Na diha no sa mga nabiktima o sa tong naakaron na confined. Kay kagapon na may usagod nga gi-dressingan dito sa dito na sa crime response shop dito nakita. Samtang Senior Police Officer 2 Kabahog ipaklarong siya ang gipunterya sa mga suspek sa pagpabusikad og IED sa iyang nahimutangan. Sa Salita Jenner Cabanday, RMN Investigative Report. Gikonfirma ni Espioto Diosdado Kabahog siya gayud ang punteriya sa mga suspek sa pagpabusikad og improvised explosive device o IED dahil sa sakyanan niini alas 9:45 sa buntag sa May Mercado Street kagahapon adlaw. Sumala pa ni Kabahog kung terorismo ang nihimo sa maong panghitabo diyon ta sa mga lugar nga mingaw niya wala kayo mga tawo. Diyon ni Kabahog ang mga narigsan niini sa iyang kanhi trabaho sa PDEA mo'y posibleng mga suspek na muno sa iyang kinabuhi. Di pasalamat na lang dako sa Kabahog tungod pabilin pa siyang buhi karon tungura dinhi wala magbalapuso ng mga suspek na buot mo patay gadto kaniya. Ako'y target sa labo nga pagbomba kay og terrorist pero ato ibutan nila sa mga crowded area diya nga lugar wala man mo makitaw na diya kay kanang zona sa PDEA pa ko dagang kong napangga nga mga dagkong kuan mga violator sa drugs posible sad na mo nang inungdan kadaplogi ko na ako diri kay ga-secure man ko din sa area sa bahay kay dagang mga pawn shop diri so akong area ni bantay ba simbaw na yung mga tulis posible na pattern nila kaya gito sa tubangan ang bomba ni Buto mga siguro distansya lang nato mga 1 metro sugpo nga yan gito sa tubangan ni Buto ito masakta kay di ko taga-expect nga may tabo doon na yung tabo yung nana so akong gibuhat pag ginawa na ko nga maayo ko man ang ginawa gikuha rin ako itong mga samaran kaya doon na may nangaigo so akong gi-secure itong mga samaran itong gikuha na ko nga madala din sa hospital daghan naman kuktit sa una pa sa PDEA pa ko dagana kuktit kinabuhay na ko. Ang tingog ni Espioto Diosdado Kabahog na hinabi sa Radyo mo nationwide. Kasama mo sa News Center, Visionary Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. At ito pamahayag ni Espioto GR Kabahog. Personal gad ang motibo kuya. Posible kay siya niya sa iyang pagserbisyo isip membro sa PDEA. Kad pa kaniadto. Ug sa maong dapit po diha po siya na assign diha po ang istasyon diha siya mag standby kung sa kuan pa diha kanunay ang iyang kuan ang iyang area
of responsibility. Mo siguro nga dito gipabutang sa tungod niya ang pagpabuto sa maong bomba ug kuan lang kay mo ni ang kaintang wa siya na man ito nakita niya matapen ang ginhawa pamanda siya. Yan ang gihimo mao pagluwas sa natong uban nga madalas na balaran katong mga naangol og so manghinaota nga kini mo lutawag kinsa gyud kay mao mga gihimo sa pagtanom o pagbutan nito baong bomba kagahapon dito sa may kuan area sa Mercado Street. Sa lain bahin, si Mr. June Garcia ang head sa K9 unit ni Sugilon, posibleng terorista ang motibo sa pagpamumba kagahapong adlaw. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Usa ra gayud ang masulod sa una sa mga iliganong panahon nga adunay pagpamomba nga mahitabo dinhi sa Dakbayan. Dinbuot lang mo'y muog kasabot ug buot lang bulabugod ang mga katawan sa mga teroristang grupo. Mao kinang gibutyag ni Mr. June Garcia ang head sa K9 unit labot sa isgutanan ning CBI kung unsa kay posibleng motibo sa pagbusikad sa IED sa Mercado Street kagahapong adlaw. Bisan pa man ini magpaabot paghapon kung unsay mahimong resulta sa gipahigayon nga investigasyon sa SOCO. Gani kung kayumduman nga adunay pagbusikad usab ang hitabo natong Disyembre 24 diin matubang nga usa lamang kini silang pagpanghulga aron nga mapuka ang kahapsa ug kalinaw dinhi sa Dakbayan hinungdan nga ila gayud gitinuod ang pagbusikad kagahapong adlaw. Wala man gud na nga pagbuto. Isa ra man atong mga pantas sa tunang huna nga sa terorista bulabog sa iskat. Dagan yang unggulo bayapod nga kanto under investigation pa sa suko. Kanduha naman kita ron kuan December 24 isa sa may Negral Logic. December 30 ito bomba ito siguro sa mga kuan nila ba. Tapos yun sa mga terorista yun may kato lang to basig na ilang tangi ba na yung pag-gobyerno may mga pisto kay mabasa man mo karon ang mga tarpaulin diya nga support ka pisto kay may lot. At na mga pagtabo naagi against gina sa gobyerno kanang mga baming ginahatan gina sa sikat nga against sa government wala ilain nato nga dapat panginan ana kay sila ra mga ana nabuhat gyud sa una pa. Dugang pa ni Garcia kinahanglan nga mahimong maabtikon sa mga sibilyan ug dali mo report ginayon sa mga kapulisan ug AFP kung adunay mamatikdan nga dili maayong lihok sa usa ka tawo o butang nga gibili lang sa daplin. Sa ilang na-detect nga IED kagahapon matod pa nga pamulabog lang kadto sa mga katawan dinhi sa Dakbayan din binuhatan na sa mga anti-government. Ato lang nga binabangailan sa pagbantay consent kayo sa mga nakita nato i-report sa atong kapulisan na IED ito siya ma'am IED pero law order siya pero ongoing pang examination sa crime lab dito man ma-detect kung ang klase nga explosive so dito rin na siya ma-detect sa suko rin makahatag yung complete ng detalya na sa mga crime lab na examen sa agalang sa karong hitabuha kung bulado gini sa pikas dito sa Davao ang wake up call to nila para matandog ang gobyerno ba tayo na nabuhat na sa ila labi na ganun sa mga side of windows kining mga baggage counter sa mga department store na ipacheck yun ang ilang mga bag na ibilin ipatanaw yun sa verified sa mga baggage sa counter addition nila i-receive kining mga side of windows so akong tanawagan sa ila so dito rin ako na pagbantay-bantay kung ito mga butang na sa ilang gilid o dili sila magpabilin na kung dili nila sa ila. Ang tingog ni Mr. June Garcia ang head ng nabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa K9 unit, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Kasi si Mr. June Garcia atong head sa K9 unit o niya giingin confirm itong IED pero himo pa karon na sige medyo ubos-ubos na siya klase nga bomba. Tanta Bio Cruz ipaklaro why nadawat na hulga ang syudad sulod sa pipila ka adlaw pagbusikad sa IED gikakurat niini ka sa balita Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Ipaklaro ni sa Timel Lawrence Cruz kung walay nadawat na hulga ang Dakbayan sa Iligan sunod sa pipila ka mga adlaw. Hinungdan niya nakurat siya sa impormasyon umani ang nadawat nga doon ang mibusikad nga improvised explosive device diya sa dalang Mercado alas 9:45 kagahapon sa buntag. Gani sumala pa sa man sa Dakbayan nga baguhay lang niya napatawag ang mga police precinct commander nining bulana sa liderato ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Diones aron isugyot kanilang dugang mga benepisyo nga ihatag sa kagamanang lokal bugti sa pagdublig bantay sa Dakbayan sa Iligan. Matod pa ni Mayor Cruz wala nila damha ang mga panghitabo sangit wala siya magkulang sa pagpahinumdum sa mga sakop sa kapulisan nga dubliho na pagbantay sa syudad. Wala man, in fact, magkupalanggit na po ganun ginitin ang kawali sa PNP, no? Kaduhag yun sa nilamay na pulukad, no? Kaduhag yun na po ginit ang mga
Pamayag ni si Tenor Lawrence Cruz nga nainabi sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Aramen. Radyo mo Nationwide, straight to the point. Okay, mapapahayag ni City Mayor Lawrence Cruz kagahapon. Ang amahan sa syudad kuya. Ug inanagad kinahanglan gyud magkulang ang pulitan sa mo mga triple mo engineer. pan pa doble triple pa ang ilang buhaton karon nga panahon na. Tungod sa nahitabo kagahapon sa pagbusikad sa maong improvised explosive device. Ug kalambigit nini kuya adunay mga reaction atong sa mga reaction ato na dawat 929665875 kaya matupad, good morning, Atty. Manny. Kung usa lang katao ang tuyo ato, dili na siguro bomba ang gamiton, pusilon na lang siguro unta. Mao dili ito usa ka tao ang tumong, kung dili lain gyud ang motibo ni adto. Matupad dinhi lain pasal ingon ana di ay na Ramel, kung maghimo ka og maayo, mahimo na kang daotan. Good AM gikan to sa 0927-240-1543. Wag gina notabo alang sa mga dautan ang magbuhat og maayo, mabuti mga dautan para nila. So mo na iwan mo na buhato nila. Santao nila ang mga maayo, di ba? Pero dili gina masanta ang mga maayo kaya magpadayon kanang pagpadayon. For evil to triumph is for good men to do nothing. Mao na iwan ba? Nya na pag-usa ato ni kon si kabahog pa ang tuyo nganong bomba pagamiton ngano dili man gun ang gamiton. Reaksyon to, no? Kung siya gyud, pero sa iyang pangkuan pamahayag kay gahapon, posible nga siya kay wa man tunay makita pa tong bisikleta nga layo kay gilagbutan bitaw daw sama sa gisampit siguro bomba dito kay nabuwag man tong manubila. Layo kay napadulngan ang manubila dito na sa atbang, pero distansya pa gihapon sa naitabo kagahapon. Sumapa ni CR Kabahog atong ninabi kagahapon adlaw. Ang una siguro itong buhat siguro kaya wag guni lingkawas gud. Pero video kuasap to siguro panghadlok ka to. Kay di man kay gyud ingon nga taas sa klase to sa IED nga makapakalas kinabuhi sa mga tao. Pahibalo gipahinumduman ang tanan nga kaprentihan ug kahigalaan ni Francisco Mercado Aquino nga namatay last day na karong adlaw kay ilubong na siya ugma puhon Miyerkules, Enero 23 alas 8 sa buntag didto sa Villaverde Cemetery. Ang misa himuon sa San Roque Parish Church sa Barangay Kiwalan. Ang haya ng hapon sa Puloy Ana ni Kagawad John Roflo sa Kiwalan ning syudad sa Iligan. Nanawagan nagpahinumdom Kagawad Fidelita Piding Hidalgo, presidente sa Senior Citizens sa Santa Filomena Chapter. Salamat sa Sir Ramil o Councilor Atoy. Mandi sa okay, sunod to hanay sa mga balita gikan sa kauluhan. Ang IMN susunod usab balik taon niya second portion human usab sa itong hanay sa mga balitang lokal. Oras tatak alas 7:02 na sa buntag. RMN ang Pilipinas maghahay ng apela sa bagong patakaran ng COMELEC sa political advertisement. Titingnan natin ang kasi na unconstitutional at of course ang sabi ng mag-legal mind na prior restraint yan, ano po? Ang pagbibitiw ni Senate President Juan Ponce Enrile di natuloy. Kabalitang negosyo naman, satellite market ipapagawa sa Quezon Province. At sabay dagat international community nagluluksa sa madugong hostage crisis sa Algeria. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutumo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Tama, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iniga, Panadia, Vitolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi,
Masbate, Ormoto, Guidanao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Zales, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RNN. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RNN News. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ho ng Martes ngayon, January 22, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne Dalapanya. Buhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DWDY 1107 RMN Kawayan, DWNX 91.1 RMN Naga, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, at DXRS 918 RMN Surigao. National by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Patuloy pa rin na makaka-apekto ho sa Mindanao yung tail end of a cold front, habang ang northeast monsoon naman ay sa Luzon at Visayas. Dahil po dito ay sa pag-asa makaranas ang rehiyon ng Davao at ang Soksargen ng maulap na kalangitan. May katamtaman hanggang sa malakas na pag-uulan at pagkidlat pagkulog. Ang babalahon ng Weather Bureau sa mga residente ng Davao Region, posible itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng mahina naman hanggang sa katamtamang mga pag-ulan pa rin, pagkidlat pagkulog. Maging mga ulap naman na may paminsan-minsan na mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa silang Kabisayan, Kabikulan, Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Ang Metro Manila ay ang iba pang nalalabing bahagi po ng bansa ay magkakaroon ng mahagyang maulap na papawirin na may dagliang mahinang pag-ulan. Tatlo na ang kumpirmadong namatay habang dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap dahil sa pagbahang dulot ng mga pag-ulan sa hinang tail end of a cold front sa hilagang bahagi ng Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, kinilaan ho ang mga nasawi na sina Boyet Bores at Clyde Selgas, kapwa 19 anyos lamang at taga El Salvador City, Misamis Oriental, at pareho ring nalunod. Nasawi naman matapos makuryente si Glenn Custodio, 17 anyos, ng San Miguel, Tagum City. Nawawala naman sina Ramon Ampong, 63 kauggulang ng Sumlon, Asuncion, at John Michael Unson, 21 anyos, ng El Salvador City. Samantala dahil sa pagbaha, nasa ilalim na ho ngayon ang lokal na pamahalaan sa Davao City sa state of calamity ang may 15 mga barangay. Mga mathumupa na yung mga pagbaha, ngunit ay hindi pa rin maaaring umuwi dahil sa halos hanggang bewang pa yung putik na iniwan ho ng mga pagbaha. Patuloy pa rin ang mga pagulan sa Davao del Norte, ngunit ilang bayan na lamang at ang Tagum City ang binabaha ngayon. Ang Davao del Norte ay nasa state of calamity na rin. Patay ang 6 nating kababayan sa 4 na araw na hostage crisis sa isang gas facility doon sa Amenas, Algeria. Sa isang press conference, kinimpirma ng Department of Foreign Affairs spokesman na si Raul Hernandez. Nasa huma ito sa loob mismo ng gas facility. Sa wala pang detalye, ang DFA kung paano nasawi ang mga Pinoy kung bahagi din sila na mabihag na pinatay ng mga suspect na konektado umano sa Al-Qaeda. Bukod sa nasawi, mayroon namang 4 na Pinoy na nawawala pa rin, habang 4 ang natili sa Al-Azhar Clinic sa Algiers matapos masugatan. May pag-ugnay na po ang DFA sa pamilya ng mga biktima para lamang nangyari. Sa report, kabuang 81 ang bilang na nasawi sa madugong hostage crisis. Nabatid na may 39 na OFW sa nakaligtas naman sa hostage taking sa Amenas Gas Facility kung saan nakauwi na rin naman ito sa bansa. Sa ngayon, wala pang nilalabas sa travel advisor ng DFA sa Algeria. Ang Department of Foreign Affairs sinamon na maglabas ng tamang listahan ng mga Pinoy sa Libya-Algeria border. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Hinamon ng Filipino Migrants Group ang pamahalaan na maglabas ng tamang listahan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa border ng Libya at Algeria. Ayon sa Migrante Middle East, mali ang figure na sinabi ng Department of Foreign Affairs sa bilang na binigay sa kanila ng OFWs na nagtatrabaho sa nasabing lugar. Nila dapat magsagawa ng accounting ang DFA at Labor Department at iuwi sa Pilipinas ang mga ito, buhay man o patay. Una nang kinupurma ng DFA na 22 o 22 ang OFWs na nagtatrabaho sa gas plant sa Algeria na sinalakay ng mga terorista. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMA. Dahil mag-aim ngayon ang motion for reconsideration ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Commission on Elections upang i-reconsiderang ibalik sa dating patakaran na 120
minuto na political ad sa bawat telebisyon at 180 minutes naman para sa radio station sa buong bansa. Ito'y may kaugnayan pa rin sa midterm election sa buwan ng Mayo at sa interview ng RMN kay KBP National President Herman Basbanyo. Layon ito na may parating ng impormasyon kaugnay sa mga kandidato sa mas maraming bilang ng mamayan. Kabilang din sa idudulog ng KBP sa pang-controversial na provision sa resolusyon ng COMELEC na nasa Section 9 na 9615 kung saan kailangan pang abisuhan ng komisyon o hingan ng prior approval sa mga interviewin na kandidato o magkakaroon po na appearance sa isang broadcast station. Ayon kay Basbanyo, na itong patakaran na isang uri ng pagsagka o pagharang sa malayang pamamahayag o prior restraint na nakapaloob naman sa saligang batas. Titingnan natin yan kasi na unconstitutional at of course sabi ng ibang legal minds yan na prior restraint yan, ano po, at of course alam naman natin na ang trabaho natin sa media may urgency yung pagpalabas natin ng mga balita, ngayon parang may ganung requirement sa IRR ng Commission on Election, kaya isa sa mga mayor na rason yan. Pero may iba pa mga rasones na bakit masubiti tayo ng motion for reconsideration, katulad nito mga provision dyan na ang tingin natin sa KBP ay disadvantageous para sa ating mga mamamayan. Agit pa ni Basbanyo dahil po sa nais nito ng COMELEC na mapagkakaita ng mga mamamayan impormasyon para makilala isang kwalipikado o isang kandidatong kanyang gustong iboto. Buong campaign period na 90 days na yun lang ang nai-hearing, 1.3 minutes or siguro mga 3 spots yan. Buong campaign period lahat mo yan istasyon. Paano makakuha ng tamang informasyon on the qualifications of the government programs of the candidates ang ating mamamayan natin. Yun ang sabi ko na disadvantageous na masyado sa ating mamamayan para makakuha o makaabot sa isang marunong na desisyon kung sino yung bubutuhin. Basa po si Basbanyo na kakatigan ang kanila pila ng COMELEC bukod sa KBP. Umaalma rin sa nasabing patakaran na ilang kandidato dahil posibleng mahadlangan naman ito ang kanilang pagnanais na mas mailahad sa maraming tao ang kanilang advocacy. Hindi naging matagumpay ang tangkang pagbitiw sa pwesto ni Senate President Juan Ponce Enrile kasabay ng pagbubukas kahapon ng sesyon ng mataas na kabulungan ng Kongreso. Umpisa pa lamang ng sesyon, halatang may kinikim-kim na galit si Enrile, katunayan na hindi na siya umupo bilang presiding officer at sa halip si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang nagbukas ng sesyon. Bago ang pagtalakay ng anumang nakahanay na agenda, walang tumayo sa plenaryo si Enrile kung saan sa kanyang talumpati tahasang binatikos ito ang kanyang mga kritiko kaugnay sa kontrobersyal na 1.6 billion pesos na cash gift sa mga kaalyadong senador. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, isinulong ni Enrile ang mosyón na ideklara na bakante ang posisyon ng Senate President kung saan agad na tinutulan ito ni Senate Majority Leader Tito Soto at Senador Ping Lacson. Dahil may pagtutol sa mosyón ni Enrile, agad itong pinagbotohan ng mga senador kung saan lumabas na 11 ang tumutol sa pagdeklara ng bakante o na bakante ang posisyon ng Senate President, habang 2 naman ang pumabor sa mosyón na kinabibilangan ni na Senator Coco Pimentel at Senator Antonio Trillanes IV. 2 naman ang nag-abstain na sina Senator Bongbong Marcos at Senator Joker Arroyo, dahilan para manatili pa rin o mamanatili pa rin bilang Pangulo ng Senado si Enrile. Accounts ng senador o ng Senado, pinabubuksan po na isang senador. Kasama natin sa balita si Grace Mariana. RMN Report. Inilarawan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senate President Juan Ponce Enrile bilang abusado at bully. Ayon kay Cayetano, matagal nang dinidiktahan ni Enrile ang kanyang mga kapwa senador. Pumalag din si Cayetano sa akusasyon ng Chief of Staff ni Enrile si Atty. Gigi Reyes na dalawa sa Senate employees na naka-assign sa tanggapan niya ay sa City Hall ng Taguig nagre-report. Wala din katotohanan. Ayon kay Cayetano, ibinunyag ni Atty. Reyes na siya pa ang nangunguna sa pangangantya kay Enrile na mag-alas Santa Claus at mamahagi ng biyaya kapag Christmas season. Hindi dito ay hinamon ni Cayetano ang Senado na buksan ang kanilang Book of Accounts upang matapos na ang mga duda kung paano ginagastos ng mga senador ang buwis ng taong bayan. Ang yakong ginagastos ng Senado kay dating Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial ay bakit hindi ito maaaring gawin ng Senado ngayon. Sa record ni Cayetano, ang pondo ng Senado para sa maintenance and other operating expenses ay mahigit 1.1 billion kada taon
sa bawat senador, bukod pa yan sa 428 million pesos bawat taon sa iba't ibang komite. Ibinigay ni noong impeachment trial kay Corona, nakikipag-meeting ang grupo ni Enrile sa kampo ng dating punong maestrado na anya ay open secret sa Senado. Hindi naman binanggit ni Cayetano kung sino ang mga kasama ni Enrile sa pulong at kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Armin. Ang bigong pagpapatalsik kay Enrile ikinatuwa ng mga kakampi sa Kongreso. Sama natin sa balita, Kondibata. RMN Report. Ikinalugod ni San Juan Representative JVR Sito Estrada ang pananatili ni Senate President Juan Ponce Enrile bilang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahapon nga sa sesyon sa Senado ay nagmosyon si Enrile na ideklarang bakante ang kanyang pwesto bilang Senate President. Makaraan siyang batikusin hinggil sa pamimigay ng cash gifts sa mga senador noong Pasko. Subalit ibinasura ng mayorya sa mga senador kabilang na ang ilang miyembro ng Liberal Party ang nasabing misyon dahilan para mapanatili si Enrile bilang leader ng Upper House. Ay kay Ejercito Estrada na kaalyado na Enrile sa United Nationalist Alliance o UNA. Ang desisyon ng mga senador ay patuloy na nananatili ang respeto ng mga ito kay JPE. Iginit bilang kongresista na ang mga akusasyon ng mga kritiko ni Enrile ay wala namang basehan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558 Condit. Mga nagpasabog kahapon sa Iligan ang kailangang mahuli. Kasama natin sa Balita Live si Jenner Kabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Kailangan mahuli ang nagpasabog ng Improvised Explosive Device o IED dito sa lungsod ng Iligan. Ito ang pahayag ng Iligan City Law District Congressman Vicente Fatdon Monte Jr. Sinabi ng kongresista na kailangan magbayad sa kanyang ginawang panggugulo sa katahimikan ng syudad nitong mga nagdaang araw. Ayon din kay City Mayor Lewis Cruz, wala silang natatanggap na banta ng sinumang grupo o terorista para manggulo o magpasabog ng IED sa lungsod. Makaraang mga araw nga ay pinulong niya ang mga chief of police ng bawat presento sa lungsod para ipaalam ang mga dagdag na benepisyo ng PNP galing sa lokal na pamahalaan kakamit ang doble o triple nilang pagbabantay sa lungsod ng Iligan. Kahapon nga hindi makapaniwala at nagtaka si Mayor Cruz kung bakit nangyari ang pagsabog nitong alam naman niyang mahigpit ang ginawang seguridad ngayon ng PNP at EFP dahil sa gun ban. Matapos ang pagsabog at nakuntimang may siyam na sugatan, ipinangako ni Mayor Cruz na magbigay ng tulong sa mga ito. Hanggang ngayon, patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matugis ang suspect ng nasabing krimen. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Kabanday, Tatak Armen. Mga expert naman na pinadala ng Amerika para kumuha ng kumuha sa USS Guardian dumating na sa Tubata Harif. Kasama natin sa Balita Live, Pwede Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Kinumpirma ngayon na mismong pinuno ng Western Command dito sa lalawigan ng Palawan na dumating na dito ang mga eksperto na ipinadala ng Bansang Amerika para pag-aralan ang pagtatanggal o pag-alis na sa USS Guardian sa mga korales ng Tubatari sa bayan ng Cagayan dito sa lalawigan. Sa interview ng Radyo Nationwide Palawan kay Major Oliver Banera, spokesperson ng Western Command, kahapon na tanghali dumaan pa dito sa lungsod ng Puerto Princesa natura mga eksperto pero hindi rin ito nagtagal at tumuloy kagad sa Tubatari kung saan doon sumadsad ang kanilang barkong pandigma na USS Guardian noong Enero 17 pa. Samantala sinabi ni Banarian na ngayong umaga ay posible simula na ng mga eksperto ang pag-aaral kung paano maalis ang USS Guardian sa lugar na hindi madaragdagan naman ang pagkasira ng mga korales doon. Samantala dito nilinaw din ni Banarian na hanggang sa ngayon ay wala pa namang oil spill na nagyayari sa Tubatahari. Sakali magkaroon naman ng oil spill ay malaki ang may dudulot at pinsala sa mga korales sa Tubataha na isa naman sa mga protected marine area sa bansa. Ngayong araw ay magpupulong naman ang mga otoridad dito sa Palawan para pag-aralan din ang kanilang magiging plano. Bagamat una sinasabi na dapat pagbayarin ng US government sa pinsala ng USS Guardian sa mga korales sa Tubatahari. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Pwede Sabando, Tatak Armen. Asawa ni former Dapitan Mayor June Halosos posibleng humalili sa kandidatura nito kung tuloy-tuluyan itong hindi matakbo sa halalan. Kasama natin sa Mission 2013, Waway Belen, RMN Padilla. RMN Report. Malaki ang posibilidad na ang kabiyak ni dating Dapitan Mayor June Halosos si Juliet Halosos ang hahalili sa posisyong tatakbuhan nito sa 2013 elections kung sakaling tuluyan na itong hindi makatakbo ngayong halalan. Ayon sa isa sa mga miyembro ng legal team ng mga Halosos,
Halosos, patuloy pa rin nilalakad ng grupo ang posibilidad na mailusot at mapatunayang kwalipikado itong maging kandidato pagka-gobernador sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Iginigiit naman ang kampo ng mga Cerilles na wala nang magiging kalaban pa ang incumbent governor na si Governor Antonio Cerilles dahil nailabas na ng COMELEC ang resolusyong nagkakansela ng kandidatura ni Halosos. Giit naman ang kabilang kampo, ilalaban pa rin nila ang lahat ng posibilidad na matuloy ang pagtakbo nito sa lalawigan sa kabila ng napakaraming iso at intriga na ibinabato sa kanila. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Waway Belen, Tatak RMN. Sisimula ng buwan Enero ang pagpapagawa ng dalawang satellite market sa dalawang malaking barangay sa lungsod po ng Lucena, Quezon. Ayon kay Mayor Dondon Alcalay, tatayama ito sa barangay Ibang Dupay, barangay Gulang-Gulang na may pondong 25 million pesos para sa nasabing project. Matutulungan ito para may iwasan ang pagsikip po ng daloy ng trapiko sa paligid ng pamilyang palusod na nasa bahagi ng Merchant Street kung saan madalas magka-traffic. Buong mundo ang naglulugsa ngayon sa nangyaring madugong hostage crisis sa isang gas plant sa Algeria. Kinumpirma na kasi ni Algerian Prime Minister Abdelmalek Selyal na nasa 37 ang kabuang dayuhan at isang Algerian ang nasawi sa insidente. Ilan sa mga nationals na nasawi ay mula Japan, America, Philippines, Romania at United Kingdom, habang ilan naman sa mga nationals ay mula sa Colombia, France, Malaysia at Norway ang pinangambahang namatay din. Mga kasama live po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Martes, January 22, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod dyan sila kasama Joel Sanson at Hermie Ventura. Sa RMN News, diretso, Balitang Zamboanga sa DXRC 900. Manood po yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. YouTube, i-type lamang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Weng de la Peña. Mario Vera. Ito pa rin mo yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via set. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Oras sa DXIC ay madaling atak alas 7:21 sa buntag. RMN News, diretso, Balitang Iligan. Headlines. PNP personal ang itudlong motibo sa bibusikat nga IAD sa Mercado Street kay kahapong adlaw. SPR2 kabahog ipaklarong siya ang gipunteriya sa mga suspect sa pagkabusikat ng IAD sa iyang butangan. Mayor Cruz may kumpirmang walay nadawat nga hulga ang sunod-sunod sa pipila ka adlaw na itabong pagbusikat na nakapakurat niini. Congressman Del Monte gikumbina ang pagbusikat sa IAD motibong politika dili buot niini huna-hunaon. Sa pabalitagi ka sa korpo sa kapulisan, negosyante gitulis kapintunga sa milyon nga sarapi ini o kaptangan na sibat sa mga suspitsado. Sa pabalita negosyo presyo sa strawberry ni Conway, bumika na sa kampugnaw sa panahon. Sa pauna sa kusog sa boxing, giluto nga tune-up alang kang Pacman, pakyas ka makakuha og mayong negosasyon. RMN News, diretso, Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama mayong gabuntag, mayong giligan, adlaw karon nga Martes, pitsa 22 ng bulan sa Enero, tuig 2013. Live gikan sa RMN Center Iligan. Jessica Chris Kinabato. O kinusab si Ramil Imborong matod sa tunghanay sa mga balita ang RMN Diretso Balitang Iligan kato sa madiwa sa Judith Washing. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin ng light. RMN News, diretso, Balitang Iligan.
O karon na kini mga detalye sa ato nga balita personal ang itudlong motibo ni PNP City Director Police Senior Superintendent Raul Yunes sa natamong pabusikan sa Improvised Explosive Device o IED diya sa may Mercado Street alas 9:45 sa buntag kaghapon adlaw. Sumala pa ni Yunes nga si SPO2 Diosdado Cabahog Jr. ang punteriya sa mga suspect diin gibilin mismo ang may busikan nga butang sa usa ka bisikleta dool sa sakyanan nini. Kadaman nga nahimong usa ka PDEA agent sulod sa 8 ka tuig sa Cabahog o posibleng ang mga lingsan nini sa trabaho kaniadto ang buot buhuno sa iyang kinabuhi. Ipasalig ni Yunes gumikan sa mga panghitabo padayon ang ilang hugot nga pagbantay sa seguridad sulod sa dakbayan sa Iligan. Findings nato kay ang target si SPO2 Estado Cabahog kay paggawas na sa phone shop ibuto ang bomba. Already kasi SPO2 Cabahog sa na-assign sa PDEA for more than 8 years. Ang pamahayag ni PNP City Director Police Senior Superintendent Raul Yunes nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gipaklaro ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Yunes nga dili terorismo ang mihimo sa pagbusikat sa usa ka improvised explosive device o IED diha sa Mercado Street alas 9:45 sa buntag kaghapon adlaw. Kini tungod ana aman sa maninawid o wala kay tawo nga lugar kini gipabusikan. Giparinaw sa niini nga walay labot ang politika sa mga panghitabo sang litlipunteriya lamang niini ang paghuno sa kinabuhi ni SPO2 Diosdado Cabahog. Sige taro kanda mo checkpoint kanang after sensory na pa-checkpoint ko sa whole city of Iligan search ato mga sakyanan. Nagyapon ako sa nagyapon. Maundang checkpoint ko sa ulan. Wala ni politik. May hindi politically related incident. Ang pamayag ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Yunes nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. I-konfirmar ni SPO2 Diosdado Cabahog nga siya gayon ang punteriya sa mga suspect sa ilang pagbusikan o improvised explosive device o IED doon sa sakyanan nini alas 9:45 sa buntag diya sa Mercado Street kaghapon adlaw. Sumala ba ni Cabahog kung terorismo ang mihimo sa maong panghitabo dili unta sa mga lugar nga mingaw o niya wala kayo ang mga tao. Doon ni Cabahog nga ang mga nalingsan nini sa iyang kanhi trabaho sa PDEA baoy posibleng mga suspect nga buhuno sa iyang kinabuhi. Pasalamat na lang og dako si Cabahog tungod pabilin pa siyang buhi karon tungura din wala pagbalampuso ng mga suspect nga buot mo patay gadto kaniya. Ako'y target sa labong mga pagbomba kay og terrorist pero ato ibutang nila sa mga crowded area. Diyan nga lugar wala man mga makitao na diya. Kay ganun na sa PDEA pa ko dadaan kong napangga ng mga dagbuhan sa mga violator sa drugs. Posible sa namo nang inungdan. Ang tingog ni SPO2 Diosdado Cabahog na nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ipaklaro ni City Mayor Lawrence Cruz nga walay nadawat nga hulga ang nakbayan sa Iligan sulod sa pipila ka mga adlaw. Hinungdan nga nakurat siya sa impormasyon human iyang nadawat nga doon nibusikan nga improvised explosive device diha sa dalang merkado alas 9:45 o kagapon sa buntag. Gani sa malapas saman sa dakbayan nga bag-uhay lang niya napatawag ang mga police precinct commander. Nining bulana sa liderato ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Yunes aron isulyot kanila ang dugang mga benepisyo nga ihatag sa kagamanang lokal buti sa pagdoble o doble bantay sa dakbayan sa Iligan. Matod pa ni Mayor Cruz nga wala nila damha ang mga paghitabo. Sagyot wala siya magkulang sa pagpahimang sa mga sakop sa kapulisan nga dublihon ang pagbantay sa syudad. In fact, magkupalanggit na po ganun ginitin ang kawani sa PNP, no? Kaduhagyot sa nilabayan na pulutad, no? Kaduhagyot na po ginit ang mga PNP command sa liderato ni Colonel Raul Yunes. Lapit na ang tanan ng mga precinct commanders. Ang pamayag ni City Mayor Lawrence Cruz nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Ang nagtabangan sa kagamanan lokal sa Iligan ang siyam ka mga biktima sa mabusikan sa IED kagahapon adlaw. Kini mo gikubaban ni City Mayor Lawrence Cruz sa radyo mo nationwide. Gibutay ni Mayor Cruz nga iyang gitawgan gilayon si CSWD head Miss Grace Joy Sakilabon aron sa taon nagkahimtang sa mga biktima sa nasampit na pangitabo aron kini sila matagaan o hinanaling tabang. Yes, definitely ato sila timanon, ato sila tabangan. Tuguan gid ayo na atong CSWD head na si Grace Sakilabon na tuawon dayon ko mga injured. Ang pamahayag ni City Mayor Lawrence Cruz nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide.
Dili boto na unaan ni Iligan City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga doon ang motibo politika ang gitabong pagbusikat sa IED kagapong adlaw dinhi sa dakbayan sa Iligan. Apan anang kaniya posibleng makonsidera kini tungod adunay pipila karon ang nagtinguhang monorbisyo sa syudad sa usa sa propaganda mao ang kahusay ug kaminaw. Di ko din sa kongresista ang mga panghitabo sa dili na unta ang ngayon adunay mibuto sama sa IED sa dakbayan tungod malinaw naman kini. Kini sumala pa sa kongresista gamay lamang ang klase sa eksplosibo nga mibuto ug dili kini ang kabalakan. Gumikan andam ang kapulisan ug kasundaluhan sa paghatag og hugot ng seguridad sa dakbayan. Di panginaot sa kongresista nga kinahanglan na madakpad ingon man makapanubag ang suspect kinsa mibuhat sa pagsamok-samok sa kahusay ug kalinaw sa syudad sa Iligan. Implication politically just to justify nga kinahanglan na dunay kuno buhot nga mahitabo sa Iligan. So we didn't also to consider sa nga punto o motibo kuno tungod nagdagamag nagtakan karon nga ilang tumo is kunwari tituloter. Ang tingog ni Iligan City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. galing nabi sa Radyo Nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Siyam ang kumpirmadong samdang sa natabuang pabusikan sa Improvised Explosive Device o IED sa dalang merkado kagapong adlaw. Ang mga biktima na adulo sa pagitabo dihang bibusikan ang IED. Ang mga biktima gilang sila si Charlie Florida, 32 anyos, taga Barangay Poblacion. Raul Padilla, 48 anyos, taga Padilla Pharmacy. Ruel Arcero, 33 anyos, taga Purok 13A, Santo Niño, Palao. Ryan de Sumimba Muhammad, 10 anyos, taga Palao. O Mark Asilo, 27 anyos, taga Zona Pluto Suarez. O Rowena Ronda, 46 anyos, usa ka Balo. O taga Zona Saturn, Barangay Suarez. Manan Rocaima, 28 anyos, o taga Puro 4 Dulag. Socorro Alquisa, 70 anyos, o usa ka Balo, taga Zona Saturn, Barangay Suarez. O usa ka Erwin Binsal, o taga Puro 4 Barangay Tambakan ning ato syudad. Gibutya ni Dr. Anita Saluma, Chief of Hospital sa City Hospital, kadali nilang natambalan ay umana hatagan o tambal ang sangpit ng mga biktima. Radyo mo Nationwide. Sa ato ang balita gikan sa kwerpo sa kapulisan gituling sa upat kawala lang suspitsado ang usa ka negosyante diha sa Maydunya Maria Subdivision alas 6 kapingkungkulan sa buntag kagapong adlaw. Sa investigasyon sa kapulisan sa Presinto 4 nakuha sa mga suspect ang cash na salapi sa biktimang si Marcindino Itom nga mokabat sa kapingkungkulang 400,000 pesos samtang ang mga alas niini nga 100,000 pesos. Subay sa blatter sa Presinto 4 pinagi sa impormasyon nga gibabot ni Desk Officer PO2 Giselle Gomez. Nasairan nga daling nisibat ang mga suspect gamit ang ilang motor sa wala matingo nga direksyon. Padayon pa ang gimong investigasyon sa kapulisan labot sa nasampit nga panghitabo. Maria Subdivision. Ang total na only 400,000. Delivery 100,000. Ang description sa suspect nun ay sakay lang motor, rata motor, kasuhot motor na bakal motor. Ang tingog ni Desk Officer sa Station 4, PO2 Giselle Gomez nga ninabi sa Radyo Nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Banta sa laing hanay sa ito gabaga balita na paabot na ni Provincial Director Police Senior Superintendent Gerardo Rosales ngadto ni Public Regional Director Attorney Renato Magbutay ang kalabot sa pag-request o mga security sa mga kandidato sa Tibok Lanao del Norte. Gani pabor kini sa nahimong requestion ni Attorney Hamilton Cuevas nga kinahanglan direkta nang mo request ngadto sa kauluhan ang mga kandidato bisan og walay hulga ang ilang nga mga kinabuhi sa ngalan nga sila kandidato. Bago pa ni Rosales nga lisod alang kanila nga mahatagan og security ang tanang mga kandidato sulod sa 788 ka mga cluster precinct sa Tibok Lanao del Norte. Gawas din ila usab siguro nga way problema sa matag checkpoint sa PNP sa matag area sa Lanao, kauban ang EFP labi na ang mga natumbok nga hotspots area og lakip ang patuman sa Comelec Gun Ban hangtod karong tungora.
pabor kami kasi nga yun yung pinag-uusapan namin kung ni Atty. Cuevas. Sabi niya, sir, paano gagawin natin? Sabi ko, I will throw that question to Atty. Magbutay. And the suggestion of Atty. Magbutay is let this candidate apply in the committee in Manila. Wala pa. Kasi nga, ang request is manggagaling doon sa Comelec officer, doon sila magpapile, and pupunta sa amin, board-led assessment, pupunta sa Army, at sa tayo padadala naman doon sa RGCC sa region. Sila yung magre-recommend naman for approval doon sa Comelec Manila. Ang tingog ni Provincial Director of Police Senior Superintendent Gerardo Rosales, gana natin sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Derecho sa Nego. Niobos ang presyo sa mga strawberry sa La Trinidad Benguet. Kinuman maapektuhan sa frost o kabugnan sa panahon o nagsugod na sa pagkadaot. Gikan sa 150 pesos sa ilang kantidad sa matang kilo sa strawberry, niobos kini sa tag 120 pesos hanggang sa 130 pesos. Niobos usab sa tag 350 pesos ang kantidad sa strawberry picking gumikan sa o gumikan na apektuhan usab ang kalidad niini. Let's get ready to rumble! Derecho Palaro! Sa boxing pakyas matupang ang haka umayong negosasyon ang Top Rank Promotions alang sa giluto nga tune-up fight ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa bulan sa Abril. Matupang ni Promoter Bob Aron, personal nga niadto sa Singapore. Si Top Rank President Tad Duke Aron Pangunayan at istorya pan wa matupay maayong resulta sa ang lakaw. Lisod na usap nga mahimong venue ang Macau kumikan ito na naunang booking ang usa ka Korean pop star sa Venetian Resort Hotel. RMN News Panahon. Sa kaang nakat sa panahon, gilaumang magpabilin pa hangtod sa Huwebes. Ang nasinabi mga pag-ulan sa Davao gumikan sa tropical cyclone nga na-monitor sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Subay nini nagpahimang usab ang pag-asa sa mga mananagat nga dili una managat gumikan sa mga dagkong balod. Gipa-alerto usab sa ahensya ang anaa sa Metro Manila sulod sa 12 ka oras gumikan sa pag-develop sa mga thunderstorms. RMN News Derecho Balitang Iligan. Kasama live gikan sa RMN News Iligan nagdebate sa mga balita ang RMN News Derecho Balitang Iligan dining adlaw Martes Enero 22 tuig 2013. Bingon tag happy birthday karon adlaw. Nagsailo sa ang adlaw tawhan si Engineer Al Rondes. Engineer Al Rondes dias palao happy birthday gikan sa City Mayor's Office of the Mayor's Melody Enuego. Og usab do na pay nag-birthday karon. Bingon tag happy birthday, matupad good morning Kuya Ramil and Kuya Manny. Mag-kindly greet birthday greetings to my kinakusgan nga auntie si Medilina Dax Marasigan. Today is a big day. Hinaot magbalipayon siya sa iyang adlaw karon. Thank you mga kuya. Happy birthday no nga ni auntie Medilina Dax Marasigan gikan ni Ate Rofi Kapampangan og Kuya Jury Kapampangan. Okay, may taog happy birthday to Engineer Al Rondes dira sa may barangay Palao gikan sa City Mayor's Office og may butang may pagpamilaw sa may tambo hinaplanon sa Lagundo family og sa Castillon family. May pagpamilaw labi na usab dinha sa may Tomas Cabili sa Bungkalis family og sa De Leon family. Kaya bali pasibya nga ang pataglawas ni Ruby Aligno og sa Kaliwat Casas ug Marikit ang biktima sa pagpamanhig itong adlaw Lunes dito sa Dalinan Dalamas Pugaan sakop ning Dakbayan. Itumod na sa iyang katapusang pahulayan no mga adlaw Miyerkules Enero 23 sa buntag diha sa sementeryo sa Villa Verde samtang padayon karon gihaya o gibilaran ang iyang pataylawas diha sa Purok 3 Pugaan Iligan City. Kinigikan ni Dodong Aligno niya doon na say pahibaw nini kalabot gyapon ilubong gyapon nila panawagan sa kabaretihan kay galaan sa namatay nga si Mario Laag
Muna yung kapikas ito sang namatay nga si Ruby Aligno nga iyang haya nakaros panimalay sa ni Venerando Laag, Purok 4A, Giawon, Pugaan, Ilabong, karong Enero 24, Huwebes, alas 8 sa buntag, misa sa Holy Cross Parish, nanawagan igsuon sa namatay. Tapos mo balik ta second portion sa ato ang tulumanon, ang straight to the point sa second portion o magparayan kami ni Tony Manny sa Libay. Kasama mo sa Servisyo Publiko Jessica Chris Kinabato o kiniusab sa Biliborong Tatak RN. Radyo mo nationwide. Oras Tatak alas 7:38 sa buntag kiniga oras ito sa patinguan sa Coca-Cola, isang daag taon ituloy ang happiness o kusab sa Quick Chow Pansiteria Sarap. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ilang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron mga daginot. Mga anak, tabangan nato, iya mo kinig detergent. Powder, 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng juices punta, dakong bareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na juices, child. Nahinom dakong litro ni sa tubig. Nga nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato, kagad ko. Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for Mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pag-lock hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke, space code to 2653. Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Pagkagap mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang titla ng barkada, huling-huli ang saya. Tulad ng paborito nila, enter the light, gawin mo light. Binubuliat, masakit ito na kayo mga tao karon tungkol sa mga toxins. Sakto ka nitiban? Kaya di mo dito makalikay sa mga toxins. Samahan ng air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides,
Detox Plus Herbal Capsule. Usuway ko ananoy. Mas may paguliat ka rin limaho ka ng tuksin. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang binagakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Let's eat pansit! Kanton ba? Magpansiteria. Sarap nga doon. Kaya lang ang lahi papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit Canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriang pansit Canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteria sarap. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, balik tayo na sa second portion. Welcome din sa tutulumanon sa Straight to the Point. Okay, second portion na sa gyapon sa naandan kini sa Bilimborong. O kauban sa kanunay, ito ni Manny sa Libay. Kuya Manny, good morning pag-usap. Good morning pag-usap, Kuya Ramil. Sa mga nanikay-sikay ning bagong adlaw, mga senior citizen, mga mag-uuma, mananagat, labasira ug labasiro, tindira ug tindero, sidewalk vendors ug mga mamalitay sa atong mga kamerkaduhan ug mga tindahan, mga mamumuo ug mga empleyado sa nakadayang establishmento, mga empleyado sa gobyerno sa nakadayang opisina, labi na gayud sa mga traffic enforcers, street sweepers ug basurero, mga tinugyanan sa balaod, mga miyembro sa PNP, AFP ug BJNP, mga huwes ug prosecutors, mga magtutudlo sa nakadayang tulunghaan, mga pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrihan, kaparian ug misyonero sa nagkadiyang simbahan ug mga imam sa mga moske, mga kotsero, mga nagmaneho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus ug mga cargo trucks ingon man mga pasahero nga nagbiyahe sa nagkadiyang destinasyon labi na gayud sa mga lumulupyo sa 44 ka mga kabaranggayan ni Dakbayan sa Iligan ug sa mga kasikbit nga mga lalawigan, lungsod ug Dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug sa tanang dapit sa kalibutan nga mabuting Sibya pinaagi sa Ustream. Maayong buntag kini ang higala ato ni Manny sa Libay, muduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ning Borong, makikig-uban kaninyo nining tulumanon straight to the point second portion. Ramil M. Borong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, sa tusigan ng bayan karubuntag mga kasama. Unsay posibleng motibo sa pagbusikad sa improvised explosive device o IED diha sa Mercado Street poblasyon ning Dakbayan sa Iligan kagahapong adlaw. Straight to the Point. Ramil M. Borong at Attorney Manny Salibay. Straight to the Point. Okay, sa ito para ito paminawikan sa Tambalanan. Si Doktora Anita Saluma nibutyag sa nahimong kahintang sa siyam ka mga biktima sa pagpamumba kagahapon nga nadala sa Tambalanan sa Gregorio Tilios Memorial Hospital ng Dakbayan sa Iligan. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Doktora Anita Salomam Bibutyag nga ang pinakabata nga nabiktima sa pagbusikad sa pagpumomba kagapong adlaw ang nagpanginaron og 10 anyos nga nailan sa pangalang Ryan Muhammad. Dari sa mga biktima nga nadala sa Gregorio Tilios Memorial Hospital, puros na mga minor injury kundi ra kayo grabe nga mga samad ilang naangkon gumikan sa pagbusikad sa IED kagapong adlaw. Nahatagan na usab nila og tambal ang mga biktima samtang ang tanan nga nadala sa Tambalanan ang parehong mga outpatient na. Gawas lang ni Charlie Florida, 32 anyos. So far, of the 9 patients that came to the hospital, ang mga they just suffered mga multiple minor wounds like na igol sa left leg, sa left arm, sa
outpatient consultation lang. Ang tingog ni Dr. Anita Saloma nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Hospital, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, si Dr. Anita Saloma sa City Hospital atong Chief of Hospital. Kasama ko naman eh. Mao ni ang tuhintang siya. Kung inani ba nga indiscriminate bitaw ang pagpunting sa mga ang mahitabo, mga igo-igo ang uban nga walay labot. So sama sa bata karon nga naakaron sa City Hospital. Uy kayo. So mao kini ang kahimtang. So inani nga mga panghitabo. Okay. Samtang berita ni Congressman Belmonte matod pag-ikunidar ang papusikan sa IED, motibong politika dili buot ni ini huna-hunaon. Sa salita, Jenner Cabanday. RMN Investigative Report. Dilibot na una-unaon iligang City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga dunay motibo politikang nahitabo pagbusikat sa IED kagahapon adlaw dili sa dakbayan sa Iligan. Apanalang kaniya posibleng makonsidera kini tungod adunay pipilat karon ang nagtinguhang manrebisyon sa syudad ug usa sa propaganda mao ang kahusay og kalinaw. Gikondena sa kongresista ang mga panghitabo sa dili na unta ngayon adunay mobuto sama sa IED sa dakbayan tungod malinaw naman kini. Hinuon sumala pa sa kongresista gamay lamang ang klase sa eksplosibo nga mibuto ug dili kini ang kabalak-an gumikan anda mga kapulisan ug kasundaluhan sa paghatag og hugot nga seguridad sa dakbayan. Gipanghinaut sa kongresista nga kinahanglang madakpan ingon man makapanubag ang suspect kinsa mibuhat sa pagsamog-samog sa kahusay og kalinaw sa syudad sa Iligan. We condemn this barbaric act, no? Dili man na nga may tabo ang hinon, gamay lang nga bomba tungod sa akong nakita. Gamay lang ang bisikleta lang man ang natawag o gato lagi sa Samran, no? Dili kita nga yung tanga doon ay mabuto sa Iligan tungod ang Iligan City sa peace-loving city, God-fearing city. Pero di na pamalikayan pa paman kaning nagputang ng bomba doon na sa pagdumot sa di na kabalo, no? O sa katao tungod sa tubangan ko naman diri si Junior Katahok, no? O ang auto mismo ang naigo sa bomba o si Junior ingon niya na naglingkod siya sa captain, no? So pag-park na sa iyang sakyanan, wala pa yung bike, then pag-lingon niya nakita niya na doon ang bike. So ingon niya nga ang bomba gibutang ko lang sa bike. Anyway, the government is in control, ang atong kapulisan, atong military, ang atong lokal na pangagamahalan, dili tangayan nga makabalakhan ta tungod dili pa ta makasigurado kung sa may purpose o motibo sa mga bomba. Iyan ang nga sa militar o sa kapulisan para ilagay o i-investigate, no? Hopefully, dili na may tabuli o kita tanan magbantay, no? Pero sa akong nakita, more of explosive, dili talang bomba nga ang tumungis sa pagpatay sa tao. More of powder, no? More of sa purpura. So, iyan ang nalalako sa NBI, sa PNP o sa military ang ilang investigation para yun madakpan. Kailangan madakpan yun ang nagkanto, nagputang sa mga bomba. Pero para na yun kasi the government is in control, kinahanglan lang yan nga magbantay kita pala. Siguro tungod may tabumagali sa Cagayan de Oro, tuhan na bomba kanina ito last month, no? Di na punta kabalo kung doon ako implication politically, just to justify nga kinahanglan na doon ay kuno bumot ka may tabo sa Iligan. So, we didn't call sa terrorist to consider sa nga punto o motibo. Kung tungod na nagtakan karon nga ilang tumong is kunwari peace order. Baka man to justify their platform of governance, we dili na to isulti nga sila, no? But let the police investigate. Ang tingog ni Iligan City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa Congressional Office, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, gikan to sa ito ang kongresista sa Lawn District sa Dakbayan. Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. Okay. Mao to yung pamahayag kasamang Kuya Ramil. Doon na ba'y balaod alang ni Kuya Manny kung ibutan nato o kining kabahin sa terorismo? Og kung naman tanawon ko yan, nangitabo kagahapon na nalakip ka na sa revised penal code pero wala pang specific nga balaod niya na mo ang kining gitawag nato og Human Security Act of 2007 kung Republic Act number 9372 ang act to secure the state and protect our people from terrorism. Og kalambigit ni gi padayag sa maong balaod kung unsa ang terrorism sa section 3 ni any person who commits an act punishable under any of the following provisions of the revised penal code. Kung imong tanawon gud kuya, ang napod kini siya ni mutang sa revised penal code pero kini nga balaod specific kini kabahin kini sa terrorismo kini
kining gipadayag sa maong balaod. Nya dunay gipang enumerate diri sa maong balaod labi na sa Article 122 ang 122 ang piracy in general and mutiny in the high seas. Wala di ni kini applicable ani nga provision. Kunya ang Article 134 sa revised penal code naghisgot kabayan sa rebellion insurrection dili gyapon kini mo apply, di ba? Ang Article 134-A sa kudita dili gyapon kini mo apply apan kining letter D sa maong section 3 sa maong Human Security Act nagisgot kabayan sa revised penal code Article 248 kabayan sa murder. Kung dunay nahitabo nga pagkamatay ang nahitabo ato isa murder mo ito ang kuan kuya apan atong sabtan ug atong libawaan nga puro lang angol ang naa sa hospital karon ug nahiagom sa mga samad ug uban pa sa kalawasan. Nya ang Article 267 sa revised penal code naghisgot kabayan sa kidnapping o serious illegal detention. Wala gyapon na kuan gahapon na lambigit apan dinhi sa crimes involving destruction o dinhi ang Article 224 dili mo pasok ang mga panghitabo kagahapon. Pero kung imong tanawon kuya, hindi nagyapon mga kalambigit nga mga balaod kabahin nini kining Presidential Decree number 1613 kung dalo on arson pero dili gyapon kay mo apply kagahapon. Kining Republic Act number 6969 kung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act dili gyapon kay mo apply, di ba? Kining Republic Act number 5207 Atomic Energy Regulatory dili gyapon kini mo apply. Ang Republic Act number Presidential Decree number 532 kung anti-piracy dili gyapon kini mo apply. Ug tan-aw nato ang kining Presidential Decree number 1866 as amended, decree codifying the laws on illegal and unlawful possession, manufacture, dealing in, acquisition or disposition of firearms, ammunitions or explosives. Ato pa dinhi murag mo apil ni kaya murag mosunod kini dinhi sa Article 324 sa revised penal code crimes involving destruction ug dinhi usab sa Presidential Decree number 1866 kining paghupot sa mga ammunitions or explosives kan bigitan nini katong IED kasama ang Kuya Ramil. Pero kung atong tan-awon ang kining Human Security Act isgot gayud kung unsa ang terorismo. Kining terorismo gibuhat nila kini gigamit nila kini maong instrumento thereby sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace in order to coerce the government to give in to an unlawful demand. Muna ang unlawful demand. Yun ay unlawful demand. For example, extortion. Wala mahatag sila. Muhimo sila kasama nini. Kinahanglan buhian ang mga peneriso. Kung dili pabuto na mo kining maong musunod ng mga lugar o pagbuto sa maong lugar ninyo din. Kami ang nagpabuto o kito among gituyo tungod nining kuan. Wala paghatag sa demand. Sa among demand. Ingon ni ana. Ang terorismo do ay demand. Dunay ang kining mga tawhana kung pananglitan kitaan madakpan ug mo matara sa ukmanan ug pamatud-an nga sad-an human sa maguting husay adunay naglambigit nga 40 ka tuig nga pagkabilanggo without the benefit of parole kanang kagawa sa tuwa dili na makapasok walay pardon may tabo walay pardon may tabo ug ang gilatid sa indeterminate sentence law kon Act number 4103 dili kana mo applicable, dili siya dili siya maka-avail sa mga kitubang mga benefits nga gihatag sa balaod para mo mitigate magamay-gamay ang sentensya o nga na ba. Kuan gid ang full force of the law ma-apply gayud kung makita nga terorismo ang gibuhat. So kung dili terorismo sa ato pa ang applicable nimo ang revised penal code nga atong gisgutan ito Article 324 wana crimes involving destruction ug usab ang kalambigit ni kitong Presidential Decree number 1866 mao katoy mo apply kung maputud-an nga dili ray kini kalambigit sa terorismo kung walay terorismo panghitabo apan luyon ining tanan ato gyapon gikondina ang nagbuhat sa linuog nga pagpabuto sa maong bomba ug atong giawhag ang lumulupyo sa iligan sa pagmabugnawon kanunay ug pagtabang sa atong mga kapulisan ug kasundaluhan sa nasud ug sa mga ahensya sa gamhanan gitahasan sa pagtuki ug sa pag-imbestiga sa maong panghitabo aron dali nga masulbad ang maong krimen ug mahibaw-an ang mga nagbuhat sa maong salaod ug usab atong badlungon kadtong mga personahe nga
magpataka og bungat og mga madudahong pulong ug pasangin bisan pa man kung wala pa makahatag og opisyal nga resulta sa investigasyon ang mga kapulisan. Sama ra nga ilang gipaka-ingon nga pulpul ang atong kapulisan pinagi sa pag-preempt sa resulta sa investigasyon sa maong mga hutong sa kagamhanan nga nag-imbestiga. Sila na lang ang magpulis mo nagiingunta kung gusto sila nga mohatag og ilahang opinion, sila na lang ang magpulis, dili na lang mag-imbestiga ang mga pulis. Nya kung inani nga kahintang sila na lang mag-Colonel Junis kung doon na sila igong kasayuran sa maong panghitabo. Adunay bay penaltyon. Si kinsa ang muputak mo'y nangitlog. Busa likayan nato ang likayan gayud ang paghimo og mga haka-haka nga makadaot dili lamang sa kaapsay ug kalinaw sa dakbayan kun dili lakip na sa pagkatao sa nagpataka og mga hatag og mga bungat og mga istorya nga walay kabasihanan. Atong tugutan ang balaod mo dagan ug usab ang mga kwerpo sa kapulisan ug ang mga investigador mubuhat sa ilang katungdanan aron matumbok kayod kung kinsa ang mga tao nga nagbuhat sa ingon nga gikasakit sa mga pipila sa napulog na buhok nga nakaroon sa ospital ug nakagawas na usa na lang nagpabilin Charlie mao kana ang panghitabo ug kitang tanan mga kahigalaan makasama responsable kita kung unsay atong ipanulti mao nga likayan gayud sama sa gisulti atong amahan sa dakbayan. Likayan gayud nato ang pagpataka og bungat mga pulong nga walay kabasihanan ug tugutan nato ang mga kapulisan nga mosulti kung unsa investigar no ug matud pa nga idubli pa tapos sa pangamahan sa dakbayan idubli pa ang buhaton o himuon sa kapulisan aron matumbok gayud ang mga suspitsado nga nagbuhat sa linuog nga pagpabusikad sa maong bomba kagahapon diya sa may Mercado Street nining dakbayan sa iligan atong gipangga o gimahal. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Una sa lahat. Public advices. Pagtagad ni kaya doon na problema kasama ko yung Manny. Mrs. kasi ngalan na to? Si Estrella Pasinio. Ang sa'y amoy kalagan ito na sa libay nimo? Mga tako ginabang gamay sir kay taga-asa gali ka? Taga-Patag Abono tabang unsa nga tabang man? Ni-charge namin sa hospital ng Tupulian na Mirin wala dito ko'y mahimo kayo wala gini isang gusto kay mahotda naman kay kaduhan naman yung nagbalik-balik na sa hospital sir. Isa pasyente? Akong data 4 kabulan. 4 kabulan ka edad? Kasi yung problema ano eh? Nasa problema sa yung heart. Saan sila pag hospital? Sa City Hospital. So ano yung karoon ng mugawas na lamas na balanan? Doon na advice sa doktor? O mag-advise mo? Doon na siya advice na balikon niya sa doktora katong specialista. Nanamig kasabutan ni Dr. Haji Jote na nanami kwarta. Pa-ECG ang tanong ko siya na dili na lang idayon kay wala may kwarta. Wala kwarta. So muhangga pa sa mga namin na ako. ECG ang hospital. Posible na kay ganyan magigwago ni lagi. ECG sa mata o pagkaliwag. Hindi ako na ito mga namin na karoon basis pa sa inyo. Mga ang takong tabang din sa sudad siligan sa mga malumo kasing-kasing namin sa ospital maulian na lang ni kay arangan na lang akong anak masakiton siya kasing-kasing usahay mabukil mabalikin ni sa ospital nga kay papulian naman ni sa doktor kay arang-arang naman. Okay, ang inyo karon makagawas mo sa ospital o na balik mo dito sa kuan ang iyang mabalik ko dito sa ospital kay nagtutunan to na ko ang bata. Sinuwer mo sana. Abang na. Marulan na ito mga kuan no? Sige, salamat kayo Estrella Pasinio. Patuloy daw siya ang luha. Doon ang mga malumon ito kasing-kasing dili lang igo pa nga ang pag-discharge sila sa mulanan. Doon pa ikikinahanglan nila mapugos lang sila sa paggawa sa kastamalanan kay lagi wag sila po ikapakuan sa pagpa-ECG wala sila mahatag mababayad no
atong gihangyo atong mga namina ron may ginagmay nga mga tunol dako na kay nagtabang alang sa anak ni Estrella Pasino nga naa karon upat ka buwan pa naa karon sa City Hospital. Okay, siguro awhag na to sa ato mga kaigsunan nga magbinan tayo da karon ay unya mo report na labing duol nga buhatan panahon nga doon na may matikda nga dili maayo bitaw mga butang ibilin unya dili na to ila ang mga tao manginaotang atong kuan ma-report dayon sa labing duol nga buhatan sa kapulisan. Tindaya gyud kita alang sa kahapsay kalinaw sa atong dakbayan. Usa ba importante ang pagpakabana no kitang tanan kay pila lang ni atong personahe PNP dinhi. Sobra lang 300 nga kita population na sa Iligan na abutos mga 300,000. Di guna mato sa atong kapulisan wala nga kitang tanan mo timbaya gyud kita. Alang sa kapsay kalinaw sa atong tambayungan ang mga isasama nini mo abag ta sa tumasakop sa PNP. Na may maingon nato nga kadudahan ang mga lihok i-report dayon sa labing duol nga otoridad. Oras mga kasama tatak alas 8:04 na sa buntag kariga oras sa Dusubedegwa sa Rejoice Conditioner sa like smooth up to 48 hours with the new conditioner from Rejoice. RMN Kami ko naman medyo apikit as oras musulod sa kabineran ng programa. Mao kana nga mga kasama kung maghanduraw kita og lambuan atong balunon ang panultion. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan kinahanglan ang kabaguhan. Alang sa kaingpitan kinahanglan ang makarunayong kabaguhan. Ang kabaguhan nagkinahanglan og kaybalo. Ang kalambuan nagkinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan ni Kuya J.C. Bido, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan atong pakigbatukan o atong badlungon o kurian. Ang mga igsuon natong nangitmitan, aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan, o ang katilingban makabaton o kaangayan, o ang katawhan mabulahan. At nasigon tang atong mga kaigsuonang empleyado o opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad nga puno sa kaligdong. Vigilantibos, Sidnin Dormientibos, Senyora Souvenyon, the laws aid those who are vigilant, not those who slumber on their right. Ang balaod ng tabang na itong mabinantay o dili na ito nangatulog sa ilang katulog. Manginlabot kita o matag panahon nga dunay issues o mga suliran nga mahadla sa katilingban, mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga igala, manamilit na kami o may hinaot ng Diyos, manalangin kaninyo, daygo ng Diyos. Alleluia! Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo, hangtod og mapuhon sa samang takna dinhi sa DXIC o IFM, RMN Iligan, Ad Maiorem, Die Gloriam, all for the greater glory of God. Tanan alang sa dakong kahumayaan sa Dios. Kasama ninyo sa serbisyo publiko, uban sa itong technical partner, kasamang Jockey Bonhook o transmitter, kasamang Val Magallanes, kini ng higalang manlaban at Johnny Manny Salibay. O kini usab, Sir Belimborong, tatak! RMN Radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Nag-vote in sa Straight to the Point. Now, reaching Filipinos all over the land.